Inirequest po ng ating isang katiits kung paano hinahanap po yung entrance ng tunnel kahit po yan ay sarado, saan nagtatapos yung tunnel. Nalaman po natin yan sa pamamagitan po ng mga ibinabala. Ang Japanese one po ay ginagamit para mahanap natin ang entrance ng tunnel. Yan po ay ibinabahagi ko para makatulong. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga katiits. Ito po yung long wrist locator Tripolatina at isa pong dowsing rod. At ito rin naman po ay isang Japanese one. Ito po ay pang personal kong gamit. Inirequest po ng ating isang katiits, ito po yung kanyang pinusuan na i-demo ko kung paano hinahanap po yung entrance ng tunnel kahit po yan ay sarado, at ganoon din po kung saan nagtatapos yung tunnel. So malalaman po natin yan sa pamamagitan po ng ating Tripolatina at sa atin po mga ibinabala, at gamit din po itong dowsing rod na kapag ginamit mo po ang isang Tripolatina, tinawangan mo po ng isang dowsing rod, so siya po ay magkukross kapag natapatan po natin yung tunnel sa ilalim, lalo na kapag nandun na po tayo sa area, sa pamamagitan po ng aking mga ibinabala. At katuwang din po itong Japanese one na para mahanap po natin kung saan po yung entrance. So kapag meron po kayong Tripolatina, pwede nyo po tuwangan isang dowsing rod, at kapag natapatan po siya ay magkukross. At kung gusto mo naman po hanapin yung entrance ng tunnel kahit yan ay sarado, sa pamamagitan po ng ating Japanese one. Ang Japanese one po ay ginagamit para mahanap natin ang entrance ng tunnel. At dahil po dyan ay isa lang po yung ating gamit na Tripolatina. So hindi naman po pwede natin itong dowsing rod na ilagay po dito sa gitna natin pagitan ng dalawang paa, dahil ito po ay maigsi. Kaya kailangan po natin ng isang Japanese one at isang Tripolatina at isang dowsing rod, so para mag-cross po siya. Pero kapag single antenna po ang inyong pinusuan, ay hindi ka na po gagamit ng Japanese one. Yan po ay kapag ang isang locator po ng single antenna kapit mo, siya yung tagapagturo, at yun namang kaliwa, yun yung gagamitin natin bilang ground sa atin pong paghanap ng entrance ng tunnel. So mga kababayan, mga katiits, yan po yung demo na inirequest ng ating isang katiits na ituturo ko po, ibabahagi kung paano po yung pag-locate ng saradong tunnel o kahit po yan ay open. So ito po yung entrance, mga katiits. Galing po doon, dito po dumadaan yung tubig. Ito po yung entrance, at ito po yung imburnal culvert. Culvert po ito, entrance, imburnal, at dito naman po lumalabas yung tubig. Dito po lumalabas. So mga kababayan, mga katiits, wala po itong pinagkaiba doon po sa entrance ng tunnel, lalo na kaya nasa bundok. At yan po ay kayang ilocate ng ating mga bala gamit po ang locator. So muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po ng kaunting kaalaman na ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog, na yan naman po ay hindi ko ipinipilit na gawin kung ano po yung ibinabahagi ko. Ayan po ay ibinabahagi ko para makatulong kung sakali susubukan nyo yan, mga katiits. Wala pong mawawala. So base po yan sa mga na-experience ko at sa mga nabuksan kong tunnel. At ang tunnel po kapag isinarado, yan po ay loaded. Nandyan po yung pinakamaraming gold o ano pa man po yung inilalagay nila dyan, at hindi po mawawala yung Buddha. So kapag sarado po yan, talagang asahan po ninyo na yan po talaga ay loaded. So mga kababayan, mga katiits, ang una ko pong gagamitin ay ito pong Tripolatina, at gamit naman po ang isang Japanese one. Yan. Sa mga katiits po natin na ipinapadala ko po yung pambala natin na libre kasama po ng locator. Ito po yung pamamaraan na kailangan po ninyong masundan. At hindi lang po natin basta ginagamit lang yung pambala. May mga proseso po tayo na dapat po natin yun yung masunod. So ganoon din po sa pang sucker deposit.
So ito pa rin mga katiits, mga kababayan, ito po yung pambala natin sa tunnel. Yan na ito pong kulay black ang ating una ipapasok. Yan po mga katiits. At kahit hindi nyo po yan isagad ng sarado, yan, kahit hindi po yan sagad, basta yan mahalaga po mga katiits, ay nakalagay po yan doon sa loob ng ating balahan ng locator. Kaya kung ano po yung pamamaraan na aking ginagamit mga katiits, ay ito po yung pagbabahagi ko para sa inyo at naway makatulong sa lahat po ng ating mga kababayan. So ito pa rin, sa paghila pa rin po natin ng dulo ng antina, na kailangan po yan ay huwag nyo pong hihilahin na isang diretsuhan, kailangan kahit maiksi lang po, putol-putol yung paghila. So ito pa rin. At ito pong kaliwa na Japanese one, hahanapin po natin yung entrance ng tunnel. So ito po yung aking gagamitin. Kapag dalawang paa, ito po yung paa natin. Ganyan, dito nyo po ilalagay sa gitnaan. Ganyan po yung paa natin. Sa gitnaan po nito tapat. Hindi po, ang paa po natin nakaganyan, hindi po dito. Hindi po sa dulo. Ayan. Kailangan kung saan po nakakakon yung ating binti. Yan, doon mo po itutusok itong Japanese one na nasa gitna, nasa pagitan. Ganyan po yung pamamaraan natin. At kapag exit tunnel naman po yung ating hahanapin, kung ito po yung paa natin, yan, dito naman po sa kaliwa, sa tabihan din. Yan, ito pa rin mga katiits. At ito po yung triple antenna at isang Japanese one. At ito mga katiits, ito pong kaliwan kamay ko, ito pong Japanese one, ay ilalagay ko po sa gitnaan na natin dalawang paa. Ayan, ganyan po yung pagharap natin ng entrance sa tunnel. Ayan, mahalaga po yan. So kapag itinaas mo po, kailangan mga katiits, ito po ikapit nyo. At hindi yung nakababala po ng ganyan, basta ito po ay ipinipil nyo rin yung paghawak ng atin pong Japanese one para magkaroon po tayo ng ground. Yan, ito pa rin. Napagharap pa rin po ng entrance ng tunnel. Yan po yan. Yan. Yan, doon po siya tumuturo. So nandun po yung entrance ng tunnel. Kahit ano pong gawin diyan, ay doon po yan tuturo. Ayan. Wala po iba ituturo yan dahil ito po ay pang entrance ng tunnel. Ayan, ganyan po yan. Doon po talaga. So doon po yung entrance at doon po yung exit. So mga kababayan, ito pa rin. Kapag hanap po na exit tunnel, ayan, ganyan lang po yung gagawin mo. Doon na po siya tuturo. Ayan. Doon po siya sa exit. Doon po lumalabas yung tubig. Dahil yan po ay impurnan. Sa mga katiits, ito po yung exit. Pag entrance po locator, doon na po agad siya babaling. Ayan. Doon na po yan sa kanan, nandun po yung exit. So kapag inilagay mo po ito sa unahan, at dito po sa unahang bahagi ng paa sa kaliwa, ayan, kapag itinaas mo po ang locator, ang magiging resulta po ng locator, ganyan po yan. Tuturo po yun sa entrance, tuturo po yun sa exit. Ayan. Kaya kapag gagamitin mo po ang ating locator, ay gamitin mo rin po yung east, west, north, south para malaman mo kung nasaan po dyan yung tunnel na itinuturo po ng ating locator. So yan po yung pamamaraan na ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog sa pamamagitan po ng ating bala para mahanap po yung entrance ng tunnel at saka saradong tunnel. So ganun din po yung exit tunnel na kung saan po yan yung dulo na nagtatapos po yung tunnel na kahit hindi po yan open yung exit tunnel. So ito pa rin mga katiits, mga kababayan, ito po yung gamit na isang Japanese one kapag isang triple antenna po ang iyong pinusuan. So gagamitin ko rin po itong ating dowsing rod. Kapag ginamit po itong dowsing rod, ito pong dowsing rod ay kahit wala na po siyang pandikoy. So kapag itong dowsing rod ay dalawang dowsing rod na wala po siyang pang anti-decoy, minerals at iba pang sangkap, so hindi po pwede yan na kahit ipitan mo lang po yan ng gold ay makakalukit pa rin po yan ng minerals at decoy. So mahalaga po yan.
So ito mga katids, kailangan wala na po siyang load, pero mayroon po ito. Ito po yun, dito na po yung pang-decoy at mga sangkap po natin ilalagay. So kapag tinapatan po natin ang tunnel mga katids, yan agad po yan. Ito po yan, magkukross agad siya. Yan, yun yung pagkakaiba dahil bala po natin pang-tunnel. So kahit maglakad po tayo dyan, cross po yan. Kapag lumabas tayo, bumubuka siya. Yan, babalik ulit siya dahil tayo po ay nasa loob. Yan po yung pamamaraan. Ayan, ganyan po yan. At kapag tayo lumabas, yan, bumubuka siya. Yan ito mga katids, kapag inatrasan ko yan, ay pasok na agad po siya doon sa atin pong inilulocate na tunnel sa ilalim. Ito pa rin, pag ginamit ko po yan, doon agad siya tumuturo. Ayan, ganun po yung pag-ikot niya, parehas po sila. Ayan, ganun po yung pag-ikot ng ating dowsing rod. Kapag tinapatan, automatic na yan po ay magkukross. Yan po yung pagkakaiba ng atin pong dowsing rod at saka triple antenna. Dito naman mga katids, mga kababayan, ito pong triple antenna na kapag may bala po niyang pantanil, so malalaman po natin kung ano yung magiging reaksyon ng triple antenna kapag natapatan po itong tunnel. Ito mga katids ay buang imbornal ito, culvert dito sa ilalim. Yan, dyan po entrance, dyan po mapasok yung tubig, at dito naman po yung exit. Pa rin mga katids, yan, dyan pa rin po siya tumuturo. Ayan, ganyan pa rin yan. At kapag tinapatan po yan, ayan, ito po yung triple antenna na kapag tinapatan po natin, yan po ay ikot. Ayan, tuloy-tuloy po yung kanyang pang-ikot. Ayan, ito po mga katids, mga kababayan, yan po yung pag-ikot natin ng triple antenna kapag tinapatan po yung tunnel. Yan, ganyan po yan. Kapag lalabas po, yan, hinala po yan. Ganyan po yan. Kung nasa loob tayo, yan po yung ikot ng ating triple antenna, tuloy-tuloy pa rin po yan. Ganyan po yan. Ayan. Yan, ganyan po yan mga katids. Ayan. Kapag lumabas po tayo dyan, hindi na siya, hanggang siya hindi na po yan iikot. So mga kababayan, mga katids, yun po yung pagkakaiba na kapag triple antenna lang yung iyong gamit at gusto mo maghanap ng entrance ng tunnel, cross tunnel, so kailangan pong gamitin yung Japanese one. Pero kapag dalawang single antenna, automatic yun mga katids. May paghanap mo ng entrance ng tunnel, close tunnel, exit tunnel, at ganoon din po yung sucker deposit. May pag-estimate din po ng lalim, yung pong ating single antenna. So mga kababayan, mga katids, hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Ito po yung long range locator triple antenna, pinusuan po ng ating sa katids mula po sa Negros Oriental. Maraming salamat mga katids.